mensahe ng Diyos na kung sino yung malapit sa puso mo, sila ang mawala. Kung sino yung nakakilala sa'yo, sila yung hindi maniniwala o sila yung mawawala. Parehas lang yun. So, itong mensahe na ito ay nagsasabi ito sa kung sino yung nasa paligid natin, sa loob ng pamilya natin. Sinasabi ng Diyos ito lahat kasi hindi nga lahat ng nasa pamilya natin ay nakakaunawa at nakaintindi. Kasi nga, ang kalooban ng tao ngayon ay malademonyo na. Kasi ang buong akala nila, doon sa pinaniwalaan nila sa Bible at natutunan nila sa turo ng mga pare at pastor na pag may magsiwalat o mangaral o maririnig na tungkol sa salita at pangalan ng Diyos, demonyo ang gumamit. Ito yon. Kaya nila nasasabi yan, nagalit sila sa iyo kasi naniwala kayo sa akin. Kasi ang paniwala nila, demonyo ang gumamit sa akin. So kung isipin nila ng mabuti, nasa paniniwala na turo ng lahat ng pari at pastor o sa lahat ng simbahan. Ang laging sinasabi na Diyos lang ang nakakaalam. Diyos lang ang nakakakita. Diyos lang ang makapangyarihan. Itong tatlo na ito, pinaniwalaan ng lahat ng tao, lalo na sa taong may relihiyon o sa lahat ng taong naniwala ng Diyos. Ngayon, itong mensahe ng Diyos na sinasabi na sa akin, na ikaw ang tunay na naniwala sa akin, na si Jesus Christ. Number 1 kita sa napili ko. Kaya bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind na yan is powerful. Makakita ka ng parating, makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man o patay, at ang boses mo ay makapagaling. Manggamot ka at mangaral. Ito yung ginagamit ko. Itong mga mensahe ng Diyos. Ngayon, dumating sa punto na sinusulat ko naman talaga yan. Yung sinasabi nating panaginip. Dahil hindi pa nangyayari. Panaginip. So pag nagsulat ako, kompleto ang senaryo. Ngayon, tulad ng Baging Yolanda, chemical sa Syria, lindol sa Bohol, Duterte, Marawi, bulkan sa Hawaii, bulkan sa Japan, yung Alaska, pagkatunaw ng ice, yung LRT, yung Mama Sapano, yung marami. Mahirap hindi lang 50 yan. Mas mahaba pa sa 50. Ngayon, isinulat ko yan sa pamagitan ng panaginip. Pagising ko, susulat ko ang senaryo panaginip. Pero ang iba niyan, tinatranslate ko sa sulat man o sa live. Kung paano ko i-translate na maunawaan ng salita natin o salita ninyo. Kasi ang senaryo nga, yun yung ganun ang Diyos pag nakikiusap, nangungusap. Akala niyo yun na yung meaning. Hindi pa. Kailangan ko pang i-translate yun sa salitang maunawaan ng lahat. Kaya kung kayo ang mag-translate, hindi nyo ako na mas malapit. Dali din! Paki-off na lang yung mic. Daday Tagalog Tagulog. Phil, naka-on ba ka yung cellphone? Naka-on ka? Paki-off na lang. Please. Yung mic. Off na, Brother Nurse. Ngayon, yun yung mga ginagamit natin na salita, pangaral, yung mensahe ng Diyos. Ngayon, nalaman itong mga nasa pamilya natin, mga anak ninyo, tungkol sa mga ginagawa ko, ang sinasabi nila, nak, pasuyo nak, pabalik mo nak. Ang sinasabi nila na demonyo ang gumamit. Kaya magkaroon ng mga himala tulad ng boses ko makapagaling, makita ng parating, o nakita ng kasalanan ng tao. Ngayon,
Kung isipin ng mabuti, kung demonyo ang gumamit, dapat noon pa sana itinuro ng mga pare at pastor na demonyo ang powerful, demonyo ang nakakaalam, at demonyo ang nakakita. Pero hindi eh. Ang turo sa simbahan, Diyos lang ang nakakaalam. Sa makatuwid, ang lahat ng nagagawa ko, Diyos ang pwedeng gumawa. Pero bakit? Ito ang sinasabi ng mga pare at pastor at mga naniwala sa kanila. Kasi yun nga ang turo na natutunan nila. Na pag may nagsiwalat sa katotohanan, demonyo ang gumawa. Ngayon, kung tatanungin natin ang sarili natin o kayo mismo, tanungin ninyo ang sarili ninyo, ano na ang kayang gawin ng Diyos na tunay na pinaniwalaan ninyo na makapangyarihan? Itanong niyo sa sarili ninyo. Na ito ang lahat ng kaya kong gawin na alinsunod sa kautusan ng Diyos o alinsunod sa mensahe ng Diyos na makakita ako ng parating, ang boses ko magkapagaling, makita ko ng kasalanan ng tao. Kung demonyo ang gumawa nito, ano nang kayang gawin ng Diyos na kinilala ninyo? Wala na, di ba? Sa mga tuwid, ang sinasabi nila, kasinungalingan. Kaya lang nila tinuturo yon. Kasi nga, pag maniwala sa akin ng tao, wala nang kikitain ang mga pare at pastor o mga simbahan nito. Kaya nga sinasabi nila na demonyo ang gumamit o demonyo ang gumawa ng himala dahil nga sila ang mawalan. Ginagamit lang nila na sandata para hindi mga lusaw ang membro nila at hindi mga wala. Kasi nga, kung paniwalaan nga ako ng tao, mag-alisan ng mga membro. Dahil mag-alisan ng mga membro, saan mangulikta ang pastor at pare nila o ninyo? Alam nga naman, bahay-bahayin ng pare yung mga membro nga hindi na nagsimba. Di ba? Kaya ituturo nila na ako ay false prophet o demonyo ang gumamit. Pero kung isipin ninyong mabuti, gamitin ang tamang pangunawa, ano na ang kayang gawin ng Diyos na kinikilala ninyo na sinasabing Diyos lang ang makakita, Diyos lang nakakaalam at Diyos ang makapangyarihan kung ang lahat ng nagagawa ko ay demonyo ang gumawa nito? Ito yung karantaduhan, kabubuhan, katangahan ng mga turo ng mga pari at pastor. Di ba patawa na turo? Nagtuturo sila na may Diyos na powerful. Ngayon nagtuturo din sila may demonyo. Ngayon na may nagagawa ako, lumalabas na ang demonyo ay powerful. Kasi mayroon akong kayang gawin. Nang sinasabi nila, demonyo ang gumamit. Hindi dapat noon pa sana, itinuturo na sa mga tao na demonyo lang ang powerful, demonyo lang makakita, demonyo lang nakakaalam. Pero hindi na ito tinuturo eh. Diyan na ito nakikita kung gaano katanga, kabobo ang mga pare na ito. Nag-aaral ng 10 taon o masigit sa 10 taon, tapos ito ang tinuturo nila sa tao. Kaya ako mismo magsasabi sa inyo, mga pare, mga pastor, mga inutil ang pag-iisip ninyo. Mga bobo kayo, mga tanga kayo. Itinuturo ninyo sa tao na sa inyo din tatama. Lahat ng turo ninyo sa simbahan, puro patawa. Kung ako ang magsasabi sa inyo, puro patawa. Umpisahan natin yan sa lahat ng turo ninyo. Kahit sa pamisa, padasal, o anuman, kaya kong isa-isahin yan. Kaya hindi nyo kaya akong harapin. So, ganun lang kasimple yun. Kaya kayong mga nasa pamilyang naniwala sa akin, at yung mga anak ninyo na hindi naniwala at lumayo sa inyo, hindi sa inyo problema yun.
na sa bawat isa o nasa kanila ang problema. Ang mahalaga, ginawa ninyo ang tungkulin ninyo na iparating sa kanila ang tunay na mensahe ng Diyos na sila din ang makikinabang kung ito'y kanilang maunawaan at mapaniwalaan. Ito isa sa nakakalungkot. Iyon ang sinabi ng Diyos sa akin kanina na mensahe. John 27, 20-21. Tungkol doon sa sinasabi ng Diyos na may mga taong naniwala sa akin na ginamit ako sa sangkapan. Pero pag narinig nila ang salitang sinasabi ko na bobo, tanga at inutil ang pag-isip ng tao, nawala ang paniniwala nila. Kasi nga, ang natutunan ng tao, ang alam ng tao, ang nagsasabi ng katulad ng mga pare, pastor, ang masalitang lumalabas sa bibig nila, puro matatamis. Bakit nila ito ginawa? Kasi para nga maakit ang mga tao at magpasapi o magpamembro. Kasi kung kahit naman ako siguro, ako ang makakarinig ng sasabihin ng pare at pastor na masasakit na salita na pakinggan natin. Hindi ako magpasapi. Kasi sila, pinapalabas nila sa publiko o sa mga tao pag nagsalita sila, malinis, matatamis na salita ang binibitawan o binibigkas sa dila nila o sa bibig nila. Kasi nga may pakay sila na sila din ang makikinabang. Yun yung mensahe ng Diyos noon pa. Nang sinabi ng Diyos, mag-ingat ka sa darating na panahon na may mga taong gagamitin kanila para kumita sila. Kayo yung mga membro. Kayo yung mga taong hindi nag-iisip ng tama. Kayo yung mga taong inutil ang pag-iisip. Kayo yung nagmukhang tanga. Ginagamit na kayo ng pare at pastor ninyo para kumita sila ng papiras pamagitan ninyo, sa pamagitan ng pagsisikap ninyo, sa pamagitan ng paghihirap ninyo, sa pamagitan ng pag-share ninyo at makalikom sila ng pera sa pamagitan ninyo. Yun yung mensahe na yun. Pero hindi nyo naisip yun eh. Kaya doon na lang ang paniniwala ninyo. Kaya marami talagang ganito. Ito yung kalaban natin, sabi ng Diyos. Ito yung kalaban natin sa kalooban ng tao. Yung malimunyong kalooban. Kaya wala tayong magagawa doon. Malinaw sinasabi ng Diyos na maswerte ang maniniwala sa ginamit ng sangkapan. Ang maligtas ay kasing dami ng graba at ang mapahamak kasing dami ng buhangin. Maraming salamat sa nakikinig. Sa